Bumabalik tayo sa isang tindahan ng grocery sa isang kapitbahayan sa Brooklyn. Biglang naging sentro ng kontrobersya nang alisin ang mga produktong Israeli sa mga estante. Kasunod ng mainit na botohan na nagdulot ng galit, pagbibitiw at mga paratang ng diskriminasyon. Ayon sa Park Slope Food Co-op, tinanggal na nila ang lahat ng produktong gawa sa Israel matapos aprubahan ng 67% ng miyembro ang boycott kaugnay sa kilusang BDS. Naipasa ang desisyon matapos ang kontrobersyal na pagbabago na nagbaba ng minimum na porsyento ng boto para sa boycott mula 75% sa 51%. Agad ipinatupad ang pagbabago at inalis ang mga produkto sa mga istante sa loob ng ilang oras. Ngayon, mabilis nang kumakalat ang epekto nito. Nagbanta ang mga miyembrong Hudyo na sabay-sabay magbitiw, may formal na reklamo na, at may seguridad sa labas ng tindahan habang tumitindi ang tensyon sa 15,000 miyembrong kooperatiba. Kasama rin natin ngayon si Rachel Simon. Isa siyang Australian Hudyo na nakatira sa New York at tinarget din ng kilusang BDS ang kanyang negosyo, ang Seed Seitan Mill. Alam mo Rachel, nakaranas ka ng matinding pagtutol sa New York dahil sa pagiging hayagang pro-Israel habang nagpapatakbo ng isang maliit na tindahan. Ikwento mo naman sa amin ang kauntiang tungkol sa karanasang iyon at alam mo kung paano nito naapektuhan ang naging reaksyon mo nang makita mo ang nangyari sa Park Slope Co-op. Salamat. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na talagang mapag-usapan ito dahil hindi na ito nakakagulat, nakakadismaya talaga. Talagang sobrang nadudurog ang puso ko para sa Seed Seitan Mill, para sa lahat ng iba pang produktong gawa sa Israel na naapektuhan, para sa aking team dito sa New York, at para sa mga kasosyo ko na gumagawa ng aming mga produkto sa Israel. Kung linawin ko lang, Seed Seitan Mill, Australiana ako na lumipat sa New York 12 taon na ang nakakaraan at sinimulan ko ang brand na ito kasama pa ang 2 babaeng galing ibang kontinente. Pero hindi talaga kami naging aktivistang brand. Hindi ko rin masabing Israeli or Jewish brand kami. Kami ay isang global na kumpanya na kumukuha at nakikipag-ugnayan sa mga tao mula sa iba't ibang bansa at relihiyon. At ang mga pinahahalagahan ng aming negosyo ay palaging itaguyod ang pagkakaiba-iba at makipagtulungan sa lahat ng tao. Alam mo yon? Sa lahat ng tao upang subukang makamit ang isang uri ng katatagan at kapayapaan hanggat kaya namin. Kaya bakit ikaw ang napuntirya? Kaya ang aming mga produkto ay may label na gawa sa Israel. Kaya kami, ang aming mga produkto ay buong pagmamalaking gawa sa Israel at nakalagay ito sa label. At ayon sa pagkakaintindi ko, kung ikaw ay isang produktong gawa sa Israel, kahit sino pa ang gumawa nito, basta ang produkto ay gawa sa loob ng mga hangganan ng Israel, hindi ka na tinatanggap sa Park Slope Co-op. Kawili-wili. So, binibenta ba talaga dati ang mga produkto mo sa Park Slope Co-op? So, ano yun? Ibig kong sabihin, Mahigit kumulang 6 na taon nang nasa Park Slope Co-op ang mga produkto namin at isa talaga itong malaking layunin at tagumpay para sa amin bilang isang napakaliit na brand. Talagang sabik kaming mapasama sa co-op. Malaki ang paghanga ko sa kung paano gumagana at pinapatakbo ang mga food co-op at ang mga pagpapahalagang kasama nito, lalo na ang pagtutulungan ng mga tao para sa mas magagandang resulta. At sa kasong ito, nagtutulungan talaga sila sa co-op. Lahat sila ay nagbibigay ng oras at suporta. Kapalit nito, nakakakuha sila ng murang mga grocery. Ipinagmamalaki kong mapasama sa tindahang iyon. At ang epekto sa amin ay malinaw na pinansyal. Libo-libong dolyar ng benta ang hindi na namin nakukuha sa co-op. Kung maaari ako magsalita ng personal bilang taga New York, mamamayan ng mundo, at taong nagmamalasakit sa lahat, ako ay personal na malaki talaga ang naging epekto nito sa moral at talagang pinanghihinaan ako ng loob. Tungkol sa tapat at makabuluhang pag-uusap ukol sa paksang ito sa hinaharap. sinubukan mo ba ang labanan nito? Kaya nakakatuwa, hindi kami inimbitahan ng kooperatiba na makipag-usap kanino man. Kung may nagtanong man, hindi yun totoo, itama mo ako. Nakausap ko ang ilang miyembro ng kooperatiba na mga kaibigan ko rin. Pero ang pamunuan ng kooperatiba ay hindi kami inimbitahan para talakayin ang epekto ng boycott, para makita ang mga taong gumagawa ng aming mga produkto.
At talagang gusto ko sana, totoo, gusto ko talagang gawin yon dahil sa tingin ko, ang BDS ay isang sobrang pangkalahatan at basta-bastang paraan ng pagharap sa isang napakahirap at komplikado usapin. Hindi ito mareresolba ng ganito. Mas gusto ko sanang ikwento na lang ang kwento ng mga naapektuhan. Alam mo, naisip ko lang kung gaano ka frustrating para sa negosyo mo, kung gaano kahirap ito para sa'yo. Sa tingin ko, para sa maraming Hudyo na nagbabasa ng kwentong ito mula sa ibang bansa, sobrang nakakainis makita kung paano ginagawa ang mga desisyon na ganito. Umaasa akong manatili kang matatag at makahanap ka ng ibang negosyong magdadala ng iyong mga produkto, yung may mas matibay na moralidad. Salamat sa pagsama mo sa amin, Rachel. Salamat sa pag-imbita sa akin. Salamat.